sambahin, ano? Sa pamamagitan ng mga pang-awit, mga awit, mga langit na awit. Para pangalan Kaya pala, Brother Rocky, naniniwala ka na ipupuno ng Panginoon ang biyaya niya sa atin. Yes, pala. sa pasimula pa lang, si Caroli, ramdam mo na yung pag-buhos ng biyaya. Amen! Ikaw ba naniniwala si Caroli? Tatanggap ka ng biyaya. Amen! Amen! Siguro naman si Caroli, sa loob ng 5 taon, siguro naman ikaw na pinagpala ka talaga ng Diyos. Amen. Kaya dadaan tayo sa ikalawang bahagi upang pagkasigawan ang kabutihan ni Yahweh Shaddai. Taas ang mga kamay ng mga pinagpala ng Diyos. Yan. Ngayon naman, Sister Tatawag naman tayo ngayon ng mga pinagpala ng Diyos. Sino naman yung maglalakas ng loob? Meron nakangiti sa akin, Brother Rocky. Parang gusto niya. Si Nanay Gloria. Palakpakan natin ng Diyos. Ito! Alam mo si Nanay Napakasipag. Usugin yan Amen. pagdating sa mga sharing. Amen. At dyan naman nalulugan Diyos. Amen. Kapag pinapahayag mo yung kanyang kabutihan. Praise the Lord. Punihin ang malakas sa ating Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Para sa ating Yahweh Shaddai. Happy anniversary po sa inyo lahat. Sa ating lahat, talaga naman, hindi nakalili po sa ating Panginoon. Sabi ko nga kahapon, ito nangyari, biglaan po ako kahapon. Habang lang sa tricycle, hindi na nagpapabigado sa hanapan ng Panginoon. Kapatid po yun. Nagpasalamat, papasalamat po ako dahil noong May 3, ako po ay binigyan pa rin ko ng buhay. 82 years old na po ako ng Friday. Hallelujah. Salamat po sa mga pagsubok na nalampasan ang inyong lingkod. Wala pa kabanda dahil kung hindi po may tatanong, ako po ay isang blue baby, patay ng isilang. Tinaningan ng buhay. 3 months comatose po. Naoperahan sa bus, naoperahan sa leeg. Na-setway po sa bata. Munti ka rin po kumabay sakit sa puso. Pero humihin po ang Panginoon. Dahil ka Panginoon nito, nakatayo, papasalamat. Kaya sabi ko nga, kahit bumagyo, kahit umulan, hindi ako bibitaw kay Lord. Sapagkat binigyan niya ako ng bagong buhay, kalakasan yung gusto niya ng katawan. At kahit po, sa pag-ibig po, hindi niyo masasabi, okay na, kasi marami pa rin po pagsubok. Pero yung po mga pagsubok na yan, kapit tukulan tayo po kay Lord. Yung higit po sa lahat ng kababaang Lord, lalo po sa puso natin. Kalimutan niyo naman ang karaan mga tampokan sa mga loob. Mahalaga po ay yung kasalukuyan. Naalam po natin si Lord, hindi tayo babayan, hindi tayo iwanan kailanman. Sabi ko nga, yung mga nagtagumpay ng pagsubok, hindi po tayo mag-isip na dapat ano po sa iyo, tayo po. Kung naranasan nyo, bakit kayo si Babaw na nakalitay, kabaha, hanggang leeg po ang tubig. Lalakad po doon, sabi ko lang ako, Lola, kaya mo ba yan? Kaya kasi kasama ko sa Yahweh Shaddai. Muli pa Panginoon po nakasakit sa akin ng sakit. At salamat po sa Diyos na kaya po hindi pa rin kami sasalamin. Dito na po wala akong salamin. At salamat po sa Diyos. Mga bata pa po sa akin, may tungkol na, hindi na nakalakad, masakit ang tuhod. Pero talagang napakabait po ni Yahweh Shaddai sapagkat po lahat po ng aking kasambahay, ng aking anak, ako, malugang, suporta na po sa El Shaddai silang lahat. Yun po hindi na sa ito, hindi po silang lahat. Kahit po saan ang magpunta, malayo, malapit, dito po, talaga po abayaan ang gawain El Shaddai. At maraming salamat yung Holy Week, nagapanang po ang kukulit bilang lingkod niya. Malalayong lugar po, nakapag-bisita, iglesia po kami. Salamat po. Maraming po tema, pero marami po ang kumalit na nasalutan ng biyaya. Sapagkat yun ang kulitan po ng 4 na branch po ng negosyo. At yung aking dalawang po ng negosyo. Salamat po at nagagaling po ng bahay.
bitaw. Huwag tayong bibitaw. Nandiyan si Yahweh Shaddai sa ating piling. Maraming pong salamat at happy anniversary po sa ating lahat. Salamat. Praise God! Palakpakan natin ang Diyos! Purihin si Yahweh Shaddai. Alam sa sabi kanina sa aking nanay, sakto naman pag suot ko ng salamin, sabi niya, ako'y hindi na gumagamit ng salamin. Pero biyaya ng Panginoon na talagang pamilya hindi na gumamit ng salamin. Ano? Isang biyaya yun. Napakalaking biyaya. At 82 years old, Brother Rom. Lahat ng anniversary natin niya. 82. Hindi sumasakit ang tubod. Praise God. Parang 20. Amen. So, Purihin ang Diyos. sabi, may mga nagsasabi bakit ka naglilingkod ka tapos madanas ka parang magsuko. Hindi naman tayo expected, Brother Rom. So, sabi na, ang pagsuko ay bahagi sa buhay. Amen. Pero dahil meron tayong Diyos, ang pangako niya, hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan. Palakpakan natin ang Purihin ang malakas ang ating kaya, Panginoon. Hallelujah. nakita naman natin sa Sister Rino yung bunga ng pagsisikap ni nanay sa Amen. paglilingkod. At buong sa bahayanan niya, Brother Rom. Talagang pinagpala. Nakasuporta sa gawain. Amen. Pinagpala sa Diyos. At sino naman muli ang maglalakas ng loob? Ay, Basta yun si Sister Gina. Purihin ang Panginoon. Sister Gina Badia. Purihin ang malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. hindi ba Karen? Ang Sister Gina, Karen po. Mapagpalang hapon po sa lahat. Maligayang anniversary sa ating lahat po. Maraming salamat po. At sa mga ibinigong mga tao na rin ito. Nagpapasalamat po ako kay Yahweh Shaddai sa lahat ng mga biyaya at pagpapala. Mga pagsubok na dumarating sa amin. Sa mga sakit na pinagkagaling niya agad. At nagpapasalamat din po ako sa mga taong tulong sa gawain sa anniversary nito. Lalo-lalo na po mga sumunod sa amin sa aming intercessory prayer po doon sa Hawaii. At nagpapasalamat po kami ng lubos-lubos sa kanila sa kanilang pagsuporta sa amin. At ganoon din po dito sa ating bayan, sa ating dito sa ating barangay. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng masuporta. Kay Oda, siya po ang aming sponsor dito sa aming flowers sa harapan ng ating altar. Nagpapasalamat po ako sa mag-asawang yun, kay Camila kay Oda. Maraming po salamat, Panginoon. At sa lahat po ng mga pagkakataon ko na po ito, magpapasalamat na po rin ako sa lahat-lahat po na tumulong, lahat-lahat po na sponsor. Hindi na namin po babanggitin kung sino po kayo, nalalaman nyo na po kung sino po kayo. Maraming po salamat. Alam po natin na 100% ang katagumpayan ng aming anniversary ito, maski maraming pong pagsubok na dumaan sa amin, sa aming mga core group. Maraming po salamat at nagkaisa ulit kami. Nagkaroon kami ng unity at pagmamahalan. Panginoon, maraming po salamat. Patuloy niyo po kami bigyan ng unity, faith, love, Lord. Magkaroon po kami ng always, one is all is for one. Amen! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God, palakpakan natin si Yahweh Shaddai. Tunay nga Sister Rubino, talagang sa pagtutulungan ang katagumpayan ng gawain. Amen. At number 1 talaga yung pananangin. Amen. Kasi pangako ng Panginoon sa dalawa at nagkakipon ay nalulong siya. Sa kalalim na. At kaya sa pamagitan ng panalangin, doon naman ay magtatagumpay. Amen. Amen. At meron pang isang babahagi, Brother Romy, si Sister Rupina Garcia. Purihin po natin ang malakas. Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayun po ay anniversary ng ating malapang na si David. At ngayon pa ako ginawang isang awit din na pagtutuin sa salamat sa aking bago po ako pasahari ng patuloy ng nabasa. Ibig ko Yahweh,
sa'yo'y ibibigay pagkat ikaw ang siyang sa akin ay nagmahal. Narito ako, nagpumuling walang hanggan, pag-ibig ko, ikaw, pag-ibig ko namin, sa'yo'y ibibigay pagkat ikaw ang siyang sa akin ay nagmahal. Sa buhay, dalangin pakinggan, pag-ibig ko, ikaw ang aking buhay. Ay naging masaya, buhat ng ikaw, Yahweh, ay makilala. Ang aking buhay ay naging masaya, buhat ng ikaw, Yahweh, ay makilala. At sabi ko, babahagi ko sa buhay ko. Kukuntin ko ang nakikita ko na dito pa sa amin. Pero kaya ko po nasabi ko. Sumuhay yung Panginoon na ginawa ng aking Panginoon. Tagalito po ako kagantaan ko na alam po nila ko ang buhay nila at ang buhay nila. Pero salamat po sa Panginoon sa sa dulong po niya at sa mga tao na lumakita sa Panginoon ang panglawa at nakilala ko. Napakalain grupong lumapit upang paghiwalayin ang aking kaisipan sa hindi ko inaasahan na ako buhay pa sa kapag alam ko po na ang mga bagay na yun ay mga dahil po. Alam kong ginawang masama ang aking Diyos. Bakit po ito lang? Isa pa po, bagaman po at hindi maganda ang boses ko, ginawa ko rin po ito. Mula noon hanggang ngayon, di nagbabago ang Panginoon. Pag-ibig, pagmamahal, dakila siya magpapailanman. Mula noon hanggang ngayon, di nagbabago ang Panginoon. Pag-ibig at pagmamahal, dakila siya magpakailanman. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa lahat niyang gawa. Sa buhay ko ay naganap mga pagsubok na kainikan. Ngunit sa Diyos ako'y tumawag, puso't piso pinapatag. Kaya't aking nadarama na hindi ako nag-isa, siya ay aking kasama. Purihin ang pangalan niya. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa lahat niyang gawa.
buhay ko. Akala ko ay ako pala ang ganito sa akin. Pero mahal ko. Mga kasi po ako nagkakaano. Lahat po ay nakakakilala sa akin. Hiniling ko po sa ating Panginoon. Dahil wala ang aking maging anak. Dahil ako sa kahit ng buhay. Pero, hindi ko po akalain na nawawala yung aking panganay. Sa totoo lang po, ayaw ko ang bahay niya. Sa tapat ng aking bisita. Alam ko po tayo po tayo sa award. Sumunod 2005, akala ko po noon, sabi ko nga, tapos na, wala na sa akin. Akala ko rin isip na maganda ba sa buhay. Pero ang puso ko po, kami po ang puso ko. Kung po nag-aaral ng college, ako, pang-news ko. Siyempre sa Manila, pero isa na lang po ako. Doon ko po naranasan yung pangungulila na talagang hindi ko na alam kung saan pupunta. Hanggang sa dumating po ang panahon at pagkakataon o ginusto na ng Panginoon na pabago. Dahil naisip ko nga po naman kung hindi sa kulungan ng mga balik, sa kulungan ng mga patay mo wala ng balik ang buhay. Sabi ko, Panginoon, hiniling ko po sa iyo ang dalawa lang pag-ako dahil sa ako ng buhay namin ng araw. Ayaw na kumarin sa inyo. Hindi ka sobrang iba. Pero iba po, alam naman natin ang ating natin. Ibang kalooban ng Diyos. Gusto mo. Hindi ka naman nakapag-anak, kapag-tapos, magandang pero, nag-iisa naman po ako sa buhay. Nag-iisa naman po ako. Kasi, hindi naman po ang pamilya ng anak ko sabi na ang pinaka iiwan. At sila alam naman po natin. At tayo naman, hindi na ginawa natin sa akin. At yun po, sa pangungulila ko, salamat sa Panginoon. Napakanayos at doon po sa nagtawag tumulong sa akin ay pagmakilala at lapit sa Panginoon. Nandiyan po sila, Sister County, Pastor Anselmo, sila sama ng Lord Pardo, pakarapin ka para ibahagi lang kami ng Panginoon. Po ano po, sino kumamit na akala nyo kasi sa Panginoon po na patatagal ko sa bahay po sabi nga po ang tao ko mapasok sa inyo at yung preso hanggang sa nakakagkakaroon at naliwanagan ako hindi mo naliwanagan. Salamat po sa Diyos sapagkat hindi niya ako binabayaan nung panahon yun at nakita ko po, totoo po sa Panginoon. At yan po ating Panginoon sa silanganan, sa lakilya at sa lakilya siya. Ako nasa nakalahanan kami ng dalawang palan sa akin. Ngunit hindi siya nagsasalita. At doon ko nakita na anak sa akin kakagawa. Anak, ano ko ako? Huwag kang manlumo. Tumawag ka sa akin. Hindi kita pababalaan. Praise God. Palakpakan
Yahweh! El Shaddai! Salamat po. Ayun nga po. Nakakita po. Sa mga kapatid ko, nakakay na ako sa babae, nakakatampag sa El Shaddai, sa PICC, dito kami sa Bulacan, makakilala ko kami ng gym, sa dumating ako pa. Matanda na po kasi kaya na hindi ko lang po makaya. Kaya sa ang pagsubok po, ang lang talaga dito na sa ko kung hindi ko tayo lang. Praise God! Hallelujah! Praise God! Praise God! Dumating po, kaya lang po, wala pa kami. Sa tagal na, nagapala po ako. Talagyan po ako ng bahay. Ayaw ko sa kanya. Alam ko niya yun. Talagyan po ako ng bahay. Unang Panginoon sapagkat sa kabila po ng kahirapan namin. Sasabihin ko na po magkano. Hindi sa pagkakalaking ko ang naging bahay. Ang asawa. Wala po ako. Ang anak ko po ito. Sa mga pinasa ng bilang. Ay bulit po ang Panginoon sa ulit po ng mga anak, pagkakilan, mga ulo na po mga kapatid, mga katsika. Malugang po ang po sa lahat. Salamat po at nakaraos kami. Praise God! Hallelujah! Yun po ay ano ng Panginoon sa akin. Salamat po. Marami pa po magpapatotoo, makakumakuha ko ng lahat. Eh, salamat po. Maraming salamat po. Napakabuti po ng ating Panginoon. Hindi po siya nagkukulong ating Panginoon. Salamat po. Yan, palakpakan natin ang Diyos. Praise God. Ang Diyos ay Amen. mabuti naman talaga. Amen. Sabi nga ng Panginoon, iwan ka man ng lahat, pero si El Shaddai, hindi ka niya iiwan. Amen. Nakakakuha si natin, talaga na yung kabutihan na ginagawa sa kanya ng Diyos, dinahin niya sa pamamagitan ng pagkakas. Pag-awit. May version din iba si nanay, kasi meron din taga si brother boy, nakakanta rin, meron din. Sige, kasi po mga kapatid kay Kristo, sa Ruby, tayo muling sasama sa ating kanyang ni El Shaddai. Amen. Handa pa po ba kayo magpuri sa Panginoon? Muli, tayo ay pangunahan ng ating mga kapatid Ang San Francisco Gospel Choir. sa pangunguna ng ating kapatid si Brother Ako Lopez. Ikaw, purihin ang Panginoon! Yes, Lord. Handa po kayo magpun sa atin dyan, nakilang Yahweh sa dahil. Sino handa na? Tumayo, tumayo! Ipalampang ng malakas! At tayo po maaawi sa nakilang Yahweh. Amen! This is the day that the Lord has made! Pita! Lord has made.
tayong nakatayo at tayo po ay lalakos sa explanation ng talk. At syempre, lalagyan ng Panginoon walang daw kung nakakaalas na kami, Brother Ray Marian. Ang San Francisco Gospel Choir. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. O Diyos ang magbanal, Diyos ang kapilan. Ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at pagpapagilan. Ang Diyos na kasama namin sa loob ng 15 taon. Kaming lahat ay patuloy na nagpapasalamat sapagkat hindi mo po hinayaan na kaming lahat ay manamit ng lahat ng mga bagay na umaalipin sa bawat isa sa amin. Hindi mo po pinamintulutan na kahit na dumarating ang panahon na kami po'y pinanghihinaan, ay hindi mo po pinahintulutan, Panginoon, mawala ang aming lakas, ang aming pagtitiwala, at ang lubos na pagkakilala sa iyong dakilang pangalan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat lagi mo kami sinasamahan, lagi mo kami pinagpapala, patuloy mong pinagkakaloob ang lahat ng aming mga pangangailangan. Panginoon, sa loob ng 15 taon, pinatunayan mo ang maraming bagay sa aming buhay. Tuloy nga po, Diyos, dahil sa iyo, kaming lahat ay nagkaroon ng katagumpayan, nagkaroon ng magandang pananaw sa buhay na ito. Kaya naman ang Diyos, hayaan mo na ang pasasalamat namin ay patuloy namin maibalik sa iyo sa araw ito. Pagpalagin mo ang aking mga kapatid na patuloy na tumutuloy sa iyong panawagan. Patuloy mo kong pagpalain maging ang aming mga kapatid na patuloy pa lamang sa dakong lugar na ito. Patuloy namin aangkinin ang pagdaloy ng iyong masaganang biyaya sa hapon ito. Sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus, kasama ng Espiritu Banal, sa pangalan ng Ama, ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Praise God, hallelujah. Okay, sa hapon ito mga kapatid, ang babasahin ko po ay tumunin ko sa Lumang Tipan, sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 31, talatang 10 hanggang sa talatang 15. Proverbs chapter 31, verse 10 hanggang verse 15. Ganito po ang sinasabi. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang nakakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang siya'y nabubuhay, pawang kabutihan ng ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang lino sa kanang lana. Tulad ng isang barkong tigib ng kalakal, siya'y nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw, ay hinahanda na ang pagkain ng buong isang bahayan, pati ang gawain ng katulong sa bahay. Manapad ko sa Panginoon, ang Diyos ang siya magpala ng mabuting balita sa hapon mo ito. Malaki natin ang Panginoon ng Diyos. Sabi ko sa katabi mga kapatid, Happy Anniversary!
happy naman ba? Yan, lahat ng mga happy, pwede na po magsuko sa presensya ng ating Panginoon. Yan, at ako po ay nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos sapagkat tayo po ay nakapagdiwang ngayon ng kanyang anibersaryo sa dakong lugar nito. So marami pong pagkakataon na medyo natigil po yung gawain sa dakong lugar nito. Pero salamat sa Panginoon, pinagpatuloy naman ng ating mga kapatiran. At ngayon po, umabot na tayo ng 15. Noong mga nakaraan po ay mayroon pong nagtatanong sa akin. Ang kanilang tanong ay, isasama ba natin yung panahon na hindi tayo nakapag-celebrate dahil pandemya? Ang sagot ko po sa kanila ay ganito, pwede naman po natin i-celebrate yun pong taon na kung ilang taon na tayo, kasi ang binibilang lang naman natin ay hindi naman po yung celebration lang. Hindi lang naman po yung panahon na talagang nakapagdiwang tayo, kundi ang pinagdiriwang natin ay yung haba ng taon na kahit na walang-wala tayo, ay nakarating tayo ngayon, ang bilang ay 15 taon. Palakpakan natin na malakas sa ating Panginoon, dahil sa gano'n na tayo dito. Sumagot siguro po, nagtataka kayo, dahil ang binasa ko po ay galing sa lumang tipan. Yan. Ngunit ang totoo na pag sa Panginoon, gusto ko pong ihain sa inyo ang mensaheng ito dahil gusto ko pong batiin ang mga nanay ng Happy Mother's Day. Hello! Happy Mother's Day po mga nanay! Hindi ko man kayo mabati sa darating na linggo, pero nag-advance na po ako. Ngayon po, gusto kong ibigay sa inyo ang mensahe para sa mga nanay na mababait, sa mga nanay na mababait, at sa mga nanay na mababait talaga. Mababait talaga. So, ang pag-aaral po natin ay pinamagatan po The Virtuous Wife. The Virtuous Wife. Alam niyo po, akin pong niresearch yung salitang virtuous. Ang kanyang ibig sabihin mga kapatid sa Panginoon ay ang pagiging mabuti, pagiging maayos, o yung walang bahid dungis mga kapatid sa Panginoon. Ang pagiging mabuti, ang pagiging maayos, walang bahid dungis ng mga kabiyak. Sabihin niyo po, kabiyak. So, yung mga kababaihan, yun yung kabiyak ng mga kalalakihan. So, mga kapatid sa Panginoon, tunay nga po na isang napakagandang bagay na tayo po ay kahit na sa loob ng isang taon ay may isang beses man lang mga kapatid sa Panginoon na maalala tayo ng ating mga mahal sa buhay. May isang araw man lang mga kapatid sa Panginoon na yung mga mahal natin sa buhay, kahit paano, kahit na sila ay nasa malayong lugar, ay mabigyan nila tayo ng pagkakataon mga kapatid sa Panginoon na maibigay man lang yung kanilang attention. Alam po ninyo, yun ay nga po na kung ating pong susuriin, kung ating pong patuloy na pag-aaralan, ang aklat po at ang huling aklat ng Kawikaan ay nagpakita o nagpahayag ng kanya pong paggalang, ng kanya pong tunay na damdamin para sa mga nanay. Kahit nabasahin po ninyo ang mabuting balita, kahit nabasahin po ninyo ang Biblia, kakaiba po yung kanyang pagbibigay ng karangalan sa mga kababaihan mga kapatid sa Panginoon. Samantalang nung unang panahon, mga kapatid, alam natin na iba ang tradisyon pag ang pinag-uusapan po ay kababaihan. Ang kababaihan nung unang panahon, mga kapatid, ay hindi po kapantay ng kalalakihan, mga kapatid sa Panginoon. Ang mga kababaihan noon, para sa mga kalalakihan noon, sila po ay talagang parang alalay lang o ang pinakamababa ay parang pinakaalipin lang. Wala silang karapatan na makialam kung ano ang desisyon ng kanilang mga magiging asawa o ng kanilang mga asawa. Ang mga kababaihan noon mga kapatid sa Panginoon, hindi po pinahihintulutan na magsalita, lalo na po sa kapulungan, mga kapatid. Bakit? Kasi ganun kababa yung paningin ng mga tao sa lumang tipan, lalo na po sa kababaihan. Pero kagandahan nito, pagdating ng bagong tipan, mga kapatid,
ang mga kababaihan at kalalakihan, ipinakita ng Panginoong Jesucristo na ikaw at ako ay pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos. Diba? Pantay-pantay ang mga kalalakihan, kababaihan, pantay-pantay tayo sa harapan ng Panginoon. Hindi po dapat na maging higher lamang ang lalaki dahil siya po yung matalino. Bakit? Kasi marami rin naman po matalinong babae, marami sa Panginoon. Maraming magagaling na lalaki, marami rin naman po mga magagaling na kababaihan, mga kapatid. At ito po ang isang napakagandang bagay. Ang mga kababaihan ngayon, hindi na po nagpapatalo sa kalalakihan. Hello? Kaya ang sabi ng mga kababaihan, yung lahat daw ng kayang gawin ng mga lalaki, kayang-kayang gawin ng mga babae. Sige nga po, patunayan ninyo. Hello? O mag-aanyaya ako ng isang preacher. O ng 3 preacher, iihip sa isang arenola. Sasabay kayong mga babae. Ayun. O hindi pa rin kaya. Hindi pa rin kaya. Diba? Sabi nila, huwag naman yung bagay na yun. So, tingnan nyo mga kapag sa Panginoon, tunay nga po, na pagdating ng ating Panginoon Jesucristo ay naging pantay-pantay ang mga kababaihan at mga kalalakihan. Hindi lang yan mga kapag sa Panginoon. Yung mga kababaihan, meron pong mga bansa mga kapatid, na hanggang ngayon, yung mga kababaihan, yun po yung nagbubuhat ng mabibigat na trabaho. Yung mga construction workers, meron pong mga bansa na ganito pa rin yung tradisyon nila. Yung mga kalalakihan ng mga nag-opisina, yung mga kababaihan, talagang natutulog sila sa pilat ng araw, mga kapatid. Pero hindi ganyan yung tradisyon, maging dito sa bansang Pilipinas, mga kapatid sa Panginoon. Grabe yung paggalang natin ngayon sa mga kababaihan. Pero ang isang bagay na nakapagtataka, yung sinabi po ng verse 10. Babasahin ko po ulit yung Kawikaan, chapter 31, verse 10. Sabi ng Kawikaan, chapter 31, verse 10 ay ganito, mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Gusto ko pong sagutin yung nasa isip ko na bakit sinasabi ng Kawikaan na mahirap makakita ng mabuting asawa. Hello? Sabi nyo nga po, mabuting asawa. Mabuting asawa. Diba? Paano kaya pinatutunayan, mga kapatid sa Panginoon, na o yung pagiging isang mabuting asawa, mga kapatid sa Panginoon? Alam po ninyo, tunay nga po, na kapag ang pag-aasawa, ang pagbabasihan natin, nung unang panahon mga kapatid, yung pag-aasawa, ayaw ko po kung naranasan ninyo ito, mga kapatid sa Panginoon, yung pag-aasawa noon ay yung tinatawag na reto-reto, yung magulang niya at yung magulang ng kabilang panig, pinagkasundo na yung kanilang mga anak ang siyang magkakatuluyan pagdating ng araw. O sino po yung nakaranas doon? Anong tawag doon? Yung kasunduan? Yan. What? Ayun na. Kasunduan, di ba? So kahit na hindi mo gusto, mga kapatid sa Panginoon, siya yung mapapangasawa mo. Kaya sabi po natin sa dating elder disciple, yung love daw po ay decision. So sa pag-aasawa, love is decision. Bakit love is decision? Kasi yung kasunduan, ipagkakasundo ka, doon sa hindi mo naman niligawan, wala namang ligawan, pagkatapos ay kasalan na lang, mga kapatid sa Panginoon. Kasi love is decision. Alam niyo po, kumbinsido na ako sa love is decision. Kasi sa ibang bansa, mga kapatid, pwede kang mag-asawa ng 3, pwede kang mag-asawa ng 5. Kasi ang basihan nila, hindi po yung galing mong manligaw, hindi po yung galing mong manlibre. Ang basihan nila, mga kapatid sa Panginoon, ay kung ilan ang kaya mong bilihing asawa, ay pwede mong gawing asawa. Diba? May mga bansa po ngayon, mga kapatid, kapag kaya nilang bumili ng 5 asawa, bibili sila ng 5 babae para maging asawa nila. Hello? Pero ito po dito sa atin sa Pilipinas, isang alam ko, mahirap na. Magdadagdag ka pa. Diba? Isang pamilya na lang. Napakahirap na. Napakahirap na. Nakakapag sa Panginoon. Kung madadagdagan mo pa ng 2, pero kung ang
at mapera ka mga kapatid sa Panginoon, pwede kang magkaroon ng maraming asawa basta meron kang pambili sa kanila. Hindi, may batas sila na kailangan hindi mo pwedeng pabayaan. Kung ano yung benefit na ibinibigay mo sa isa, kailangan yun yung benefit na ibibigay mo hanggang doon sa ikalima. Kung yung isa ay may bahay, dapat ang lahat ay may bahay. Kung ang isa ay may kotse, dapat silang lahat ay may kotse. Mga kapatid sa Panginoon, ganyan po kung bakit minsan parang totoo yung tinatawag na love is decision. Love is decision, mga kapatid sa Panginoon. Kasi sa ibang bansa, yung mga kababaihan ay may takip ang mukha. Hello? May takip ang mukha. Paano kung yung nabili mo, pagtanggal mo ng takip, mo pala, may biyakin. Diba? So, kailangan mong tanggapin. Bakit? Ikaw ang bumili nun eh. Ikaw ang bumili nun. So, tingnan nyo mga kapatid sa Panginoon, love is decision. Pero ang talagang katunayan mga kapatid sa Panginoon, kung bakit mahirap humanap ng isang mabuting asawa, kasi mga kapatid sa Panginoon, ang isang mabuting asawa mga kapatid sa Panginoon, dapat ang maging pamantayan niya ay ang pagiging tapat sa kanyang may bahay o sa kanyang asawa. Sabihin niyo po, tapat. Yung katapatan, kapag ito yung kanyang ipinapakita mga kapatid sa Panginoon, para bang ipinapakita niya na talagang ang kanyang buhay ay para sa kanyang asawa. Naalala ko po si Sarah, mga kapatid, sa panahon po ni Abraham. Alam po ninyo, ang ginawa po pamantayan ni Sarah para sa kanyang asawa na si Abraham, ang tingin niya kay Abraham, siya ang pinaka-Diyos niya, mga kapatid sa Panginoon. Sa loob lang ng bahay, hindi sa pananampalataya. Pinaglilingkuran niya yung kanyang asawa na parang ang Diyos ang tingin niya, mga kapatid sa Panginoon. Kaya po, napakaganda ng biyaya sa naging buhay ni Sarah at ni Abraham, bagamat merong malaking pagsubok na dumating sa kanila mga kapatid sa Panginoon. At ngayon, hanggang ngayon, yan po ay isang problema ng division sa tinatawag pong pananampalataya mga kapatid. So tingnan po ninyo, ang gusto ko